Ano ba nag-uumapaw sa puso mo? Ano ang kinikimkim mo sa iyong damdamin? Yung mga taong nag-uumapaw sa kaligayahan, masasayang karanasan ang naikukwento sa kanilang buhay. Sa mga taong puno ng galit sa puso, kwento ng paghihinanakit ang malimit nating maririnig. Ilang ulit na nating narinig ang pangaral na umaapaw sa puso ang sinasabi ng bibig o umaapaw sa puso ang namumutawi sa bibig. For words flow out of what fill the heart. Words and even our actions manifest the orientation of our hearts. Ito'y matagal ng paniniwala na mababasa pa natin sa lumang tipan, na ipapahayag ng ating mga salita kung ano ang kinahihiligan ng ating puso o kalooban. In the book of Sirach, sabi, sa bunga ng punong kahoy nakikilala ang halaman, sa sinasabi naman ng tao, nakikilala ang kanyang damdamin. Nang sinimulang isugo ni Jesus ang mga alagad, sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa tungkol. Hindi sila pinagdala ng pagkain o pera. Subalit, hindi maiiwasang magutom ang mga alagad sa kanilang pamimisyon. Kakailanganin nilang bumili ng kanilang makakain ng iba pa nilang pangangailangan. Pero ayon nga sa instruction, maglalakbay silang walang dalang pagkain at pera. Our Lord prescribes an austere working conditions for those He is sending because He would like them to consider as their greatest treasure God, His providence and goodness, that they should trust and be overwhelmed by God's graciousness. Hangad niya na mag-umapaw ang puso nila hindi sa kaligayaang mula sa mga bagay na mayroon sila, kung hindi sa kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. Nais niyang ang kanilang karanasan tungkol sa kabutihang loob ng Diyos ang maibahagi nila at ang kaligayang makikita sa kanilang buhay ay nagmumula sa kanilang malalim na kaugnayan sa Diyos. Saint Bede the Venerable, I believe, entertained this thought when he reflected on this gospel passage. In his reflection, he noted that such should be the preacher's trust in God, that though he takes no thought for supplying his own wants in this present world, yet he should feel most certain that these will not be left unsatisfied, lest, while his mind is taken up with temporal things, he should provide less of eternal things to others. Kung pag-aalala sa mga bagay na kakailanganin natin ang laman ng ating puso, posibleng kawalan o kakulangan sa kabutihang loob ng Diyos ang masasabi o maipapakita natin. Kung sobrang paghahangad sa mga bagay-bagay na sana ay meron tayo ang pupuno sa ating puso, paano pa natin maipapahayag na sapat na ang Diyos sa ating buhay? Sinasabing ang pagbili ng mga bagay ay isang therapy for sadness and stress. It can give us a sense of control over our life. Subalit sa ganitong paraan, taliwas sa value ng gospel ang naipapakita na pangaral natin. It is a counter value to the gospel that teaches that God is in control. Nasabi noon ni Santa Teresa, he who has God finds or realizes that he lacks nothing. God alone suffices. Ang Diyos at ang karanasan natin sa kanyang kagandahang loob sana ang nag-uumapaw sa ating puso upang ito din ang marinig sa ating pagpapahayag at masaksihan sa ating mga buhay.